Mga kababayan, na-mention ng isang follower natin, ng isang nanonood ng live natin, ang Pork Barrel Kings. Shout out. Sino-sino ang mga Pork Barrel Kings? Oy, hindi ba Pork Barrel Friends? Si Sandro Marcos was tagged as one of the Pork Barrel Kings. So, itong pork barrel kasi ang ugat ng korupsyon. Akala natin nawala na, di ba? Pero andyan pa pala, nag-e-exist pa pala. Kasi yung mga pinagkakatiwalaan natin na humawak ng pera ng bayan, ito nga pong mga legislators na binubuo ng mga senador at congressman, ay mga mandarambong, katulad ng Bongbong. Sino yung Bongbong na mandarambong? Sabi nung kanta ng ating live. So, Pork Barrel Kings, my God, first time na congressman, tapos ganito kaganid. Oh my God, budol talaga. Pakinggan muna natin yung mga balita o yung mga video. Pakinggan muna natin mga kababayan itong balita ng bilyonaryo at saka ng News 5. Oh, ang mainstream media umaatake na talaga. Wala silang pakils, no? Teka muna, baka nagkukulang na ang pakimkim, pampadulas. Nagkukuripot na baga? Hangiwi, nagkukuripot na? Binabatikos na kayo eh. Or maybe wala nang choice ang mainstream media, mga tet kuya, which is which. Wala namang choice ang mainstream media. Kung hindi nila ibabalita, magmumukha silang inutil, right? Kung ano itong mga nangyayari sa Pilipinas, mga rally, corruption and all, pag hindi nila binalita, mukha silang inutil. Kaya ka tinawag na news, di ba? News, ano ba yan? News TV, news channel or what? Kasi nagbabalita ka ng news. Nandun na nga sa word new, bago. Ano ang mga bagong kaganapan? Corruption, ganyan-ganyan. Tapos hindi binabalita ng media. Dapat ang tawag sa kanila ay olds. Right? Or kaya bungols. Bungols channel. Tama ba? Hindi nila nalalaman. Pero ngayon po talagang hindi naman sila bumibira. Wala lang talaga sila sigurong choice na kundi balita ng mga recent ganap. Ang mga pinag-uusapan ngayon, itong mga ninanakaw na pera ng bayan, nakakaladkad na yung pangalan ni Sandro Marcos pati ni Tambaluslos. Walang choice ang media kundi magbalita, hindi ba? Pakinggan natin. Umabot sa 30 bilyong piso ang tinatawag na allocables ni na presidential son Sandro Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, ito raw ang bagong muka ng pork barrel at ang dalawa ang alleged pork barrel kings. May sagot naman ang Malacanang dito. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. May tiwala ang Pangulo sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos na kaya nitong tugunan ang mga kwestiyon laban sa kanyang allocable projects sa 1st District ng Ilocos Norte. Ang allocable ay termino sa DPWH na nangangahulugan na automatic funds sa ahensya para pondohan ang mga infrastructure project na nakatuon sa social development. Sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, napag-alaman na top 1 and 2 sa listahan na may pinakamalaking allocables si Congressman Sandro at si presidential cousin and late 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, sa 1.2 trillion peso allocables mula 2023 hanggang 2025, 15.8 billion pesos ang napunta kay Congressman Sandro at 14.4 billion pesos naman kay Congressman Martin. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Nagsimula ang pag-usbong ng allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula na tanging si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral lang daw ang nakakaintindi. Ipinapasok ang mga allocable sa National Expenditure Program o President's Budget. Kung bakit nanunuot mula sa District Engineer hanggang sa pinakamataas na pwesto sa DPWH ang issue sa allocable, nagmumula kasi ang BBM Parametric Formula sa mga District Engineer. Sila ang magbibigay ng listahan sa mga kongresista ng allocable projects na sasapat sa ceiling fund per district. Mamimili ngayon ang kongresista kung ano-anong proyekto ang maisasama sa pinal na listahan ng kanyang allocable.
Pagkatapos, nasa kamay na ni former Yusek Cabral ang bola kung magkano at anong projects ang i-endorse ng DPWH at ng Budget Department. Ayon yan kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na hindi rin daw alam kung paano nangyayari ang computation ng allocable. Kapansin-pansin din sa PCIJ report ang analysis nito na sa kabila ng trillion peso allocables ng magkamag-anak na kongresista, wala ni isa sa allocable ng Duterte allied lawmakers na sina Congressman Paulo Duterte, Isidro Ungab, Pantaleon Alvarez at Kaimer Olaso ang napasa sa 2025 budget. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Eto, pakinggan pa natin, News 5, bumibira na rin. May mala pork barrel umanong sistema sa mga proyekto ng DPWH at ayon sa report ng PCIJ, isa si Congressman Sandro Marcos sa may pinakamalaking parte. Sagot naman ng Malacanang, handang magpa-lifestyle check ang presidential son. Live mula sa TV5 Media Center ng sa balita, si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, una sa lahat, ano ba itong mala pork barrel scheme na tinutukoy ng PCIJ? Di ba't nung pandineklarang illegal ng Supreme Court ang pork barrel? Oh. My God! Yun nga, Jiggy, gaya nga ng sinabi mo, base doon sa PCIJ report, tinagurian nila na pork barrel king itong si Representative Sandro Marcos. So sinasabi kasi nila pinakamalaking bulto doon sa allocable funds ng DPWH yung napunta sa kanya. Halos 16 billion pesos daw yung nauwi sa kanyang distrito. Hiningan natin ng reaksyon ng Malacanang tungkol dito, pero malinaw ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi siya pwedeng magsalita on behalf of the presidential son. Pero ang malinaw dito, wala naman daw exempted pagdating doon sa usapin ng lifestyle check. So, ang sabi ni Yusek Castro, kung kinakailangan na isailalim sa lifestyle check si Representative Sandro at ang kanyang pamilya, pwede raw itong mangyari dahil hindi nga nagbibigay ng exemption si Pangulong Bongbong Marcos. Nauna na rin naman daw na binanggit ni Representative Sandro na handa rin naman siyang humarap sa Independent Commission for Infrastructure. At nasabi nga niya yan, pero sa ngayon ay inaantabayanan na lamang daw natin kung kailan yung ibibigay na eksaktong petsa o schedule ng ICI para makapagbigay din ng testimonya at maimbestigahan. Ito si Congressman Sandro. Jiggy? Maricel, sa ibang issue na flag ng COA, ang 14 million pesos non-collected receivables ng OP umano. Anong detalye nito at anong paliwanag ng Malacanang? Office of the President. Tama ka, Jiggy. Nasa 14 million itong pinag-uusapan natin na Foreign flag travel ng funds. COA. Pero ang paliwanag dyan ni Undersecretary Claire Castro, as of December 2024 kasi ito, so 55% na raw nitong kabuang halaga na ito, kinaisauli na sa Office of the President. Ang nangyari raw kasi, pinagpalawalan muna ng Office of the President yung ilang mga foreign trips ng ilang mga departamento o kagawaran ng gobyerno. Yan ay para hindi na nga maantala yung mga biyahe, especially kung nakikita nila na very significant at urgent din naman itong mga biyahe na ito. Pero sa ngayon daw ay nagpakalat na rin daw ang Office of the President ng mga demand letters dito sa mga binanggit na departamento o kagawaran ng COA nang sa gayon ay maibalik na sa Office of the President yung pondo, yung pera nila. Demand letters, parang silibag lang no, nagpapadala ng demand letter daw para... Asa lang demand letter mo, libag? Going back, tinawag na pork barrel, mukhang ing-ing si Marcos Jr. Mukhang syunga. Ay. Anyway, where were we? Handa naman daw humarap sa ICI si Sandro, tama? Or willing daw din siya magpa-lifestyle check. What's the use of having cronies? I mean, do they even know about, di ba? Cronies kinembular? Na para hindi ka makitaan, kasi may lusot yan eh, yung mga nagpa-file ka ng SALN, ipapakita mo na yun lang yung pera mo, yun lang yung properties mo, di ba, para hindi mabuking na yumaman ka ng biglaan. May lusot yan, may loophole yung mga SALN na yan. Wini-withdraw daw nila ang mga pera nila. Kung nakadeposito na yan sa bangko, i-withdraw nila by the end of the year. Para pag nag-file sila sa January ng kanilang SALN, walang laman ang kanilang mga bank accounts or konti lang. Pagkatapos makapag-file ng SALN, i-deposit ulit ang mga pera nila. Galing yan kay Madam Miriam, kay late
Miriam Defensor Santiago, yan ang lusot ng salin. Marami nakakalusot. Bukod pa sa mga cronies, pinapahawakan, ipinapangalan sa kung kani-kanino yung kanilang mga bahay sa Tagaytay, ipinapangalan sa mga katulong, sa driver, para hindi matrace na sila ang may-ari. Kaya nga may mga cronies ang angkan na yan. Oh. So, tapos yung ICI, sinang bumuo? Si Ngiwi! Handang humarap si Ngiwi sa ICI, handang humarap si Tambaloslo sa ICI, handang humarap sa Independent Commission si Sandro Marcos. Si Ngiwi ang bumuo nun, di bias na rin. Office of the President ang bumuo nun eh. Oh. Handa naman ako magpa-imbestiga sa ICI. Ay, mag-iimbestiga sa iyo, di para namang kaalyado nyo rin yun eh. Walang mangyayari. Right? Lokohan ang nangyayari. My God. Top 1 si Sandro Marcos sa Alocables. Alocables. Speaking of Sandro, may iba-blind item tayo sa mga susunod nating live. Nabanggit na rin yata ng Team Alindo. Hindi ko lang alam kung complete yung details nila. My God, umabot sa 1.3 trillion simula 2023 yung Alocables. Ano ba, billion daw yung napunta sa, di ba yung sinabi kanina? Billions ang napunta sa balwarte ni Sandro. Ang tanong, maunlad na ang Ilocos Norte? Nasaan na yung mga flood control? Nakita doon, parang putol-putol yung mga flood control sa Ilocos Norte. Kahit nga si Chavit Singson, di ba? May mga videos siya at pictures ng pag-overtime para hindi malaman na para matapos na yung mga ghost projects. Lokohan ito mga ating, nabulgar na. Pork barrel king, yan ang ugat ng korupsyon. Si Sandro Marcos, ang tanong mapaparusahan, ang tanong makukulong. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Okay.